Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at gumagawa ako ngayon ng 100 pieces soap para sa jail ministry. Pero dahil nagkulang yung mixture ko, 90 pieces lang yung nagawa ko. So itong nakikita ninyo ay yung unang batch na 50 pieces na ang size o yung timbang is 60 grams. Okay? Same doon sa formulation kahapon na kakawati sulfur soap. Ayan, hinahalo ko ng maigi at the same time again, it's unscented. Bakit? Kasi yung sulfur, meron na siyang sarili niyang amoy. Kung nakakabili kayo ng mga sulfur soap sa mga butika o dun sa mga over the counter, same ng amoy niya. Meron lang tayong nilagay na kakawate. Ayan, yan nakikita nyo na yan. Ngayon, ganito ang ginawa ko para alam ko kung ano yung bubunutin ko, yung mga bilog, yun na po yung ibibigay namin sa jail ministry. Tapos yung mga flower and yung mga square, yun po yung ibibigay natin sa brigada eskwela. Kasi syempre yung mga bata, pag nakakita sila ng cute at kakaiba, nakikurious sila. So pagdating sa sabon, natutuwa silang maghugas ng kamay. Maiinganyo sila na maghugas ng kamay. But the most important is germicidal soap yung ating ibibigay. So yung nakikita ninyo yan na lumulutang-lutang na yan, yan po ay kakawate granules. So tapos, yun nga, yung kagaya ng kahapon, meron po yung sulfur, yung mga dilaw. So, yun yung mga ginagawa ko talaga ngayon kasi, syempre parang ilang weeks na lang yata ay, bakasyon na, tapos na ang school year 2024-2025. So, mas maganda kasi talaga na mas madami din tayo nagagawa. Kaya nga din check ako kanina ng aking mga supplies, no, sa paggawa ng soap. Nakita ko na kukulang na pala yung main ingredients ko. Kaya sabi ko, kailangan ko na palang magtawag dun sa supplier ko. Kaya, yun yung mga susunod natin gagawin. Basta, I'll make sure din naman na kahit papano is masupport natin yung 400 packs. Kasi, yung April 4 is 200 packs, yung April 7, 70 packs, at yung isang, nakalimutan ko kung anong date ng April yon is another 70 packs. Pero syempre, hindi lang naman yun yung mission. Kailangan pondo na din para sa susunod yung sakaling may mission is meron pa rin naman tayong maibibigay. Mababawasan pa pala yun kasi nag-ask pala yung aking dalawang kaibigan. Pero hindi pala mababawasan dahil nga pala meron nga pala akong stock doon na pwede kong ibigay sa kanila sa Monday. So, ganyan kalalaki yung 60 grams. Okay? 60 grams po bawat isa. Kasi typically naman sa mga nabibili natin sa labas is 65, pero ito is 60 grams. Hindi ko siya masyadong pinunong-puno kasi pag sobrang punong-puno, mahirap din tanggalin at the same time kung matapon, sayang. So, kailangan ganyan lang. Pero eksaktong 60 grams yan na timbang ko na yan. Kapag maramihan kasi, kailangan meron talagang specific na lagayan, specific size, at saka yung timbang pare-pareho. Para hindi naman magtitingin na, ba't kanya ganito, ba't kanya ganito, no? So, dahil hindi pa ako nakakahanap ng maganda na silicone, no? Yan muna. Kasi yung una kong ginawa is mas malaki dyan, kaya lang hindi yun mapupuno. Dahil pag pinuno yun, sobrang laki nun. Hindi siya kakayanin ng mahati-hati para dun sa isusupply namin sa ipamimigay. So, kailangan 60 lang. Kaya talagang ilang weeks na ako naghahanap ng ng 60. Tapos kanina, bibili dapat ako nung malaki nga, pero dahil nakakita ako dun sa kalaate, na binilahan ko nung malaking palaman ng mayo ng tatay ko. Sakto doon sa size na kailangan ko o doon sa grams na kailangan ko. So sabi ko, ate, patingin po ako niyan. So nung tinignan ko, medyo maliit kasi yung yung base niya kumpara mula siya sa maliit pataas yung palaki yung kanyang itsura. Yung binili ko is pantay na pantay yung pagkabilog niya from base to top. Ito, mababa yung maliit yung bilog ng top, pataas is malaki. So, mukha siyang cone ng konti. Pero okay lang, ang mahalaga naman is pantay-pantay yung kanyang
sukat, no, grams, 60 ml yan kung tubig ang ilalagay, pero kapag ka solid po is grams po yung aming ginagamit. Ako kasi grams yung ginagamit ko sa soup dahil nga solid yun, ano. So yun, ilang weeks na din nga kasi ako naghahanap niyan, sinabi ko na din yan dun sa kay ate na kailangan ganito yung size. Bukas makikita natin yan yung itsura 24 hours. So ito naman, dahil naubusan ako ng kakawate, pero ang main ingredients talaga natin is sulfur, ginawa ko is coffee para meron pong parang exfoliator. Ayan, so dahil nagkamali ako sa pag-calculate ng pagkuha ng dahon ng kakawate, kinulang ako. Kasi ang binibilang ko lang talaga sa pagkuha ko ng mga natural ingredients is per batch. Ayoko kasi nung kukuha ako ng marami, tapos hindi magagamit, masasayang, matatapon. Ayoko talaga ng ganun. Though pwede naman po kasi na i-preserve. Kaya lang, mas maganda kasi na from puno o from dun sa halaman is after 30 minutes to 1 hour, sabon na po. Yun yung ganun yung prinsipyo ko sa paggawa ng sabon. At yun naman kasi talaga ang tama at maganda. So, dahil per batch nga yung aking bilang, ayun, kinulang ako. Kaya ang ginawa ko na lang, dahil sulfur naman yung pinaka main ingredients nga natin, nilagyan ko na lang po ng exfoliator, which is coffee. So, coffee po yung kahalo niyan. Kape, literal na kape. Pero hindi yung kape na binibili natin, ha. Yung kape po na talagang galing sa puno din, sa Amadeo. Yung ang tawag doon, yung binilad. Tapos, kailangan mo pang i-grind. So, kahit paano naman meron akong pang blender dito sa bahay, kaya nabe-blend, nag-grind naman po talaga. So, yan, halo-halo lang. Yan yung una kong nilagay doon sa pinoformulate ko na base ng soap. At, syempre, kailangan ko din masigurado yung amount. Because sa kakawate, granule siya, 'di ba? Nakikita nyo mas malalaki. Dun sa kape hindi. So kailangan dito ay mabilis ka lang din na maghalo dahil kung hindi, masisira at masasayang. So kagaya ng sinabi ko kahapon, sa paghahalo, pag-check ng consistency, hindi ka pwedeng magkamali. Dahil pag kulang ang halo, hindi mabubuo yung iyong sabon. Pag sobra naman, papangit yung appearance kasi mabilis titigas o hindi natin maimomold doon sa hugis na gusto natin. Napakahirap nun at syempre, hindi yun masasayang pero hindi nga natin mamomold. So, syempre, ang hinahabol pa din naman natin is yung maganda yung appearance ng ating gawa. So, yan, ang katulong ko dyan palagi, walang iba kundi si Ellie. Si Ellie talaga ang taga video ko, and from time to time nagka-cut yan kasi nakikihalo din siya. Si Ellie ay marunong na pong gumawa ng sabon, ginagabayan ko na lang po siya, pero most of the time ang ginagawa niyang sabon yung nilalaro-laro niya na na parang jelly ace. So si Ellie pag ganyan-ganyan lang yan, pero lahat po ng nasa trabaho ko, na nasa field ko, alam na din niyang gawin, alam niya ng pakialaman. So nakikita po niyo yan doon sa aking scrapey na pinapakita ko sa inyo. Kapag hindi tama yung halo is hiwa-hiwalay pa rin po. Okay? Yan yun, kaya pinapakita-kita ko din kay Ellie kasi nga tinuturo ko sa kanya na anak ganito, ganyan-ganyan. Kasi iba yung formulation ko doon sa siya ang gagawa sa ako yung gumagawa, kagaya na itong para sa atin. Kasi nga yun nga yung kanyang ginagawa ko, parang jelly ace, kasi nga doon siya natutuwa. Pero gumagawa din ako ng ganito na para sa kanya. Yun nga lang, more on oatmeal. So, kaya din po natin yan kailangan ng blender kasi mas mabilis po at mas kayang i-incorporate lahat ng ingredients kapag po ganyan yung panghalo. Kumpara doon sa typical or mano-mano na halo. Medyo matagal yun, pero hindi kasi yun pwedeng masyadong matagal kasi nga masisira yung appearance ng soap. So, ayan. Pag nagka-cut yan, hinahalo-halo din ni Ellie, tinatry-try din po niya. So, hinahayaan ko siya kasi another skill niya yun eh. Magiging skill niya yun pagka
tumanda siya. Ulitin ko po, ang paggawa po ng sabon ay pwede pong makasunog at makabulag kapag hindi po kayo expert o hindi po ninyo iningatan. Kaya nga po sinasabi ko, iba yung ginagawa kong formulation kapag gusto ni Eling gumawa ng sarili niyang sabon. Ibig sabihin, pinapakita ko sa kanya kung paano ko ginagawa yung formulation niya na parang Jelly Ace, para kapag ginawa niya yun, kahit matalsikan siya doon sa kanyang balat, is hindi po masasaktan yung anak ko. Alam niyo naman, masyado akong OA at mahaderang ina, no? Pagdating sa kaisa-isa kong anak, dahil nga si Ellie ay kaisa-isa ko lang anak, ayoko po talaga na nasasaktan siya. So ayan po, ganyan po yung itsura ng tin trays. Ibig sabihin po ay incorporated na lahat. So parang malapot nga po yan. At the same time, kailangan kapag tin trays po, mabilis ka pa rin salin dahil tumitigas po yung ating sabon. So kaya ako naghahabol ng makagawa ng 400 pieces is para sa jail ministry. Ang sabi ko kahapon is maghahabol ako or gagawa tayo ng 500 pieces. Hindi ko naman na-check yung chat sa akin is yung jail ministry pala is almost 400 pieces na. So hindi nakasali doon yung sa Brigada Eskwela. Kaya ang priority ko na lang muna is yung para sa jail ministry at makapag-imbak kahit papano ng sabon para kung sakaling kailangan ulit is hindi na po ako gagawa. So maramihan na po talaga yung mga ingredients na binili ko para masigurado ko na hindi tayo mauubusan. Dahil nga talaga ngayon ang pinag-pray ko is makatulong naman po sa school, sa section ng anak ko, dun sa mga kaibigan kong teacher at dun sa mga school ng mga kaibigan at pasyente kong sa Department of Education. Bukod doon, hindi ko po kasi problema or hindi natin problema yung mga natural ingredients dahil pag pumunta kayo doon sa school namin, sandamakmak po talaga yung mga tanim ng teacher ko doon. Ang dami na ipagpapaalam lang naman natin, nahihingi lang tayo kaya naman tayo ay bibili. Pero hihingi lang ako kasi makapal nga ang mukha ko. Tapos papalitan ko na lang yun, bibigay ko na lang kay teacher na sabon na. So normal na, sanay na sila sa kapal ng mukha at pagiging mahadera ko dyan sa school. Kaya, carry boom lang yan. So, pagka may mga pagkakataon naman na gusto kong kumuha ng ibang natural ingredients, magtatanong na ako niyan doon sa mga kaibigan ko. Ngayon, ang plano kong gawin sa susunod, no, pag natapos ko yung mga sa Brigada Eskwela, is gumawa ng tea tree soap. Because itong ninong ni Ellie na taga DepEd is gusto nung tea tree soap. So, ayan naman yung sinasabi ko sa inyo kanina na malaking lagayan. Kaya po meron niyang guhit para pantay-pantay kasi yan ay pumapatak ng 100 grams or 100 ml. So, may conversion lang kaming ginagamit talaga pagdating sa soap. May labs pa nga pero mostly grams ang ginagamit ko kasi solid no? Pag ml, yun naman ay sa liquid. Dahil nagiging solid yung sabon, automatic grams po yung ginagamit ko dyan. So, yung iba kasi na nagpapaturo sa akin, tinatanong yung mga ganun-ganun. So, basic lang naman yan, unti-unti, no? At, yan nga ay 40 lang ang nagawa ko dahil kinulang yung ating mixture. Pero still, okay lang yan dahil basta may prioritize lang natin yung first batch para sa April 4 na jail ministry mission ng ating mga kasamahang missionary. Hindi na natin yan problema sa mga susunod na paggawa kasi provided naman po lahat ni Lord yung mga ingredients. At the same time, yun nga, pupunta lang ako dun sa teacher ko, mangangalampag lang ako dun sa school kung ano man yung mga mahihingi ko dun. Pero merong kakawati sa school, nakita nyo yun doon sa vlog ko nung bumili ako ng lettuce para sa tatay ko. So, ayun, matalas ang mata ko pagdating sa mga ganyan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya yung Diyos ng kaalaman, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Diyos na kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ako mayaman, binigyan niya ako ng kakayanan na balang araw ipagsusulit ko sa Kanya. Alam ni Lord na the more na tumatagal yung taon, yung buhay natin dito sa mundo, nagiging mahal ang lahat ng bagay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi na po namin kailangan bilihin ng mission team yung mga bagay dahil binigyan ako ng Panginoon ng kakayanan
na gawin yung mga basic need na gusto niyang ibigay doon sa mga tao na gusto niyang pagpalain. Ganun po kapangyarihan ang ating Panginoong Yeshua. For He is the God who provides. He is the God of order. He is the all-knowing God na kailangan lang natin gabutil ng buto ng mustasa na pananampalataya. Lord, kailangan po namin to. Lord, alam niyo po yung pangangailangan namin. And the Lord, when He sees your heart and He knows your heart, talagang He will provide. So, hindi lang po para sa pamilya ko yung paggawa ng sabon o ng mga ganito, kundi pati po doon sa mga tao na ipinapaabot sa atin ng Panginoon. And I hope po na-enjoy nyo yung ating vlog ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. God bless everyone!